I attempted twice to visit you dito sa Marawi talaga. And I do not want to be visiting the place kung peace time na at may celebration na. Parang hindi maganda tignan para sa akin yan. So, even I was a mayor, I penetrated the areas where there was fighting. Minsan, pinapahinto ko yung NPA pati gobyerno para makuha ko lang yung... But those were the days when I could maybe compromise. Yung pwede ako magbigay. Hindi na ako pwede ngayon, presidente na ako. So, different role, different duty, different mandate. So, ako ang taong nasasaktan. Talagang every night kung mabasa ko yung briefer, nababasa ko yung mga ilang casualty. Paski sabihin ninyo na it was I who declared martial law. At ako yung utos dito na pumunta kayo. Hindi naman ninyo na trabaho ko presidente because of the critical condition as assessed by your military and the defense department. I had to declare martial law. Otherwise, I would be a candidate for impeachment also. Mas mabigat yan. Pwede akong maalis sa pwesto at nakakahiya. Pero I grieve paski doon sa namatay ng mga civilian. Ganoon rin para sa akin, lalo na sa sundalo, na ang ako napuntos na pumunta kayo dito para magpag-away at mamatay. So, masasabi ko lang, panahon maring buhay. Kaya ako nagpilit rin dito. Sabi ko, pupunta talaga. Sabi ko, kung panahon ko na panahon, wala na tayong magawa. But I had to be there. Nagbisita talaga ako kasi gusto kong malaman ninyo na isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Our lives are very important to the country and to your family. After the visit and a command conference with the 103rd Infantry Brigade, the President viewed